Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Kumusta po yung mga puso natin? Okay naman. Sige po tayo po natin manalangin. Pagpasalamat po natin sa Panginoon itong mga kaloob na ito. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat din po sa mga nagkaloob, Panginoon. Patuloy na nagbibigay po sa iyong gawain, Lord. Naniniwala kami na sila po ay iyong pinagpapala. Patuloy niyo po sila pagpapalain, Lord God. Kung maging pagpapala din sa iba. Lord, patuloy namin dalangin po na magamit namin po itong mga kayamanang ito para lamang po sa kaharian mo, Diyos. At dalangin po namin sa pag-aaral po namin ng iyong salita ngayong gabi, ikaw po ay mangusap sa amin, Panginoon. Binubuksan po namin aming mga puso at isipan, Lord God, sa iyong salita. Tago niyong iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang po mangusap sa amin. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. So, tuloy pa rin po natin yung ating pong series. Sa mga hindi po nakapunta nung nakaraang linggo, nagsimula po tayo itong buwan po ng Nobyembre sa topic po, sa series ng Heart of a Warrior. Praying with power and purpose. So, sa buong buwan po ng Nobyembre, ayan po yung pag-aaralan natin. So, related siya sa spiritual warfare. Pero nagsisimula pa lamang po tayo bilang nagsisimula pala tayong kilalanin yung ating po mga sarili bilang mga warrior ng ating Panginoon. So last week po, tinalakay natin yung heart of a warrior. Medyo naging mahirap para sa ibang intindihin po yung pag-aaral natin. So ngayon, tatagalogin ko siya. Siguro naman po mas naiintindihan po natin ito. Ang topic po natin ngayong gabi po ay, hindi na siya bago, the discipline of a warrior. Yung disiplina po ng isang warrior. Pag binanggit po natin yung word na warrior, para mas maintindihan po natin, translate na lang natin siya bilang mga sundalo ng Panginoon. Yun. Kasi alam niyo po, lahat po tayo mga Kristiyano, tayo po ay tinawag bilang mga sundalo ng Panginoon. Ibig sabihin, meron po tayong mga responsibilidad, meron po tayong tigmaan na haharapin. So, the discipline of a warrior. Tapos makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po na Unang Korinto. Kung meron po kayong Bible. Pag wala po kayong Bible, meron po tayo sa likod. Unang Korinto, chapter 9, verse 24 to 27. Meron po tayong Bible sa likod para po sabay-sabay po tayong basa. Ayan. Nandiyan po yung verse sa PowerPoint po natin. So, basahin ko po. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pabutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, 27, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Yung iba sa atin, nabasa na po yung verse 9 na encounter natin. So, bilang isang sundalo po ng Panginoon o isang soldier of God, warrior of God, ang isang mandirigma daw po ay hindi lang dapat matapang. Dapat po ang isang sundalo, dapat siya ay disiplinado. No?
Madali pong sabihin sa atin na lalaban tayo sa side ng Panginoon. Lalaban ako para sa Panginoon. Pero mga kapatid, sa totoong buhay po, ang tunay na laban hindi nagaganap sa entablado, hindi na nagaganap sa pulpito, ito po ay nagaganap sa tahimik na kwarto, sa oras ng panalangin. Doon po natin makikita kung tayo po ay lumalaban talaga sa Panginoon kapag tayo na lang po mag-isa sa ating po mga oras ng pananalangin. Sa pagpili kung susunod ka o hindi sa gitna ng tukso, sa araw-araw ng pagsuko ng sariling kagustuhan para sundin ang kalooban ng Diyos. Doon po masusubok nang tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. Marami po ang gustong manalo, pero kakaunti lamang po yung handang magpa-train o magpa-disiplina. Lahat po sa atin gusto natin magkaroon ng breakthrough sa ating po mga buhay at sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Pero hindi lahat po ay willing dumaan sa proseso ng breakthrough. Kasi hindi naman po talaga madali yun. Yung iba sa atin, lahat sa atin gustong lumalim sa Panginoon. Gusto nyo bang lumalim sa Panginoon? Gusto nyo pa bang mas makilala ang Lord? Diba? Lahat po tayo gusto nating lumalim sa Panginoon, pero hindi po lahat gustong willing maging consistent sa prayer, sa word, at sa holiness. Hindi po enough na gusto lang natin. Dapat po tayo consistent sa prayer, sa word, at sa holiness. Kaya tandaan po natin ngayong gabi po, hindi sapat ang lakas ng loob kung walang disiplina sa loob. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sapat ang lakas ng loob kung walang disiplina sa loob. Malakas na nga, hindi ka naman disiplinado. Kahit gaano ka katapang, kahit gaano ka kasigasig sa umpisa, pag wala kang disiplina, mapapagod ka. Madali kang bibigay, madali kang matatalo sa labanan. Ang tunay po naman dirigma ng Diyos o sundalo ng Diyos, hindi siya nagsisimulang malakas. Kundi natatapos niya yung takbuhin. Although hindi siya nagsimula bilang malakas, at least natatapos niya yung takbuhin. Yung po ako sa Kristiyano. Hindi lang po siya gumagawa kapag motivated siya, kundi nagpapatuloy siya kahit parang feels niya naboboring siya, napapagod siya. Ginagawa niya kung ano po yung tama kahit wala nakakakita sa kanya. Sabi po ni Pablo sa verse 24, sa English, run in such a way as to get the prize. Tumakbo tayo. Sabi siya sa verse 24. Tumakbo tayo at gamitin natin, paputihin natin yung pagtakbo upang makaptan natin yung gantimpala. So, hindi daw sapat na tumatakbo lang tayo. Dapat sa ating pong pagtakbo, meron tayong layunin, direksyon at may disiplina. Sabihin mo sa katabi mo, may disiplina. Ang tunay po na buhay Kristiyano, hindi tungkol sa bilis. Hindi sa kung gaano ka kadalas maging on first, kundi sa kung gaano ka nagiging tapat hanggang dulo. At ito po yung mas malalim na katotohanan. Hindi lang po ikaw ang nilalaban mo. Pag tayo po tumatakbo sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo tumatakbo mag-isa. May mga tao pong nakatingin sa atin. Pamilya natin, mga classmates natin sa school, kaibigan mo, kapwa mo youth, kapwa mo nanay, kapwa mo tatay, kapwa mo manggagawa, at maging yung mga tao pong hindi pa nakakilala sa Panginoon, lahat po yan ay nakatingin sa iyo, sa iyong buhay Kristiyano. Ngayon, kapag nakikiging tapat ka, pag nagiging tapat tayo, nakikita po nila yon. At maaari pong maging dahilan yon para sila din ay makita nila na pag ikaw pala ay nasa Panginoon, may pag-asa, may katotohanan, at may Diyos na totoo. So ngayon linggo po, pag-aaralan natin na hindi lang kung paano lumaban, kundi kung paano manatiling lumaban. Paano tayo mananatiling lumalaban. Sabi po dito, ang disiplina ng isang mandirigma ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging committed. Sabihin nyo nga po yan, ang disiplina ng isang mandirigma ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging committed. Tanungin ko po kayo, committed ba kayo? Ang committed po ay handang sumunod, handang magtiis, handang magpatuloy hanggang sa huli. Ang commitment po hindi lang po sa ministry, ang commitment ay sa Panginoon po. Kung gusto natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon, we commit our lives sa ating Panginoon, meron tayong mga dapat ginagawa. Meron tayong mga responsibility. Unang punto po, the warrior trains with purpose. Bakit ba nagtitrain? O bakit ba, train? Nagsasanay yan. Bakit ba nagsasanay ang isang mandirigma? May purpose siya. Sa verse 24,
para makamtan niya yung gantimpala. Sa buhay po natin mga Kristiyano, hindi po sapat na tumatakbo tayo. Dapat alam natin bakit tayo tumatakbo. So, sa salita po natin, hindi sapat na Kristiyano ko, dapat alam mo bakit ka Kristiyano. Bakit nga ba? Ginamit po ni Paul yung larawan po ng isang atleta. No? Hindi lang siya basta runner. Sabi niya doon, isang disiplinadong runner. Disiplinadong mandirigma ng arena. So, sa panahon po ni Paul, ang mga atleta, kahit nga ngayon sa panahon natin, di ba? Bago ka maging atleta, si Carlos Yulo, mahigpit yung training na pagdadaanan mo. Bawal ang tamad doon, bawal ang pabaya, bawal ang half-hearted. Hindi ka magkakamit ng gold, hindi ka makakagat ng gold kapag tamad ka, pag pabaya ka, kapag half-hearted ka. Alam niyo po, sa isang, sa isang atleta, sa isang nagte-train para sa isang kampyonato, hindi po madali sa kanila yung gumising ng maaga. At sa kanila, hindi sila gumising ng maaga dahil feel nila, body clock nila, hindi po. Hindi sila nag-i-ensayo dahil inspired sila. Gumigising po sila, nag-i-ensayo sila, umiiyak sila sa pagod dahil alam nila may crown, may tagumpay na nag-aantay sa kanila sa finish line. At ganun din dapat daw po ang ating pananaw sa ating pong spiritual na buhay. Hindi daw bali na mahirapan tayo ngayon ng mga Kristiyano. Ang mahalaga, meron tayong patutunguhan. Meron ba dyan? Ayan. Sa ating mga Kristiyano, hindi bali na hihirapan tayo ngayon sa ating lakad. Ang mahalaga po, meron tayong patutunguhan. May mga araw po na nakakapagod mag-pray. May mga araw na nakakatuyo mag-devotion. May mga araw po na masyadong mabigat para magpatawad. May mga panahon po na nakaka-drain maging mabuti at walang nakakapansin sa paglilingkod mo. Pero bakit ka nagpapatuloy? Bakit ka nagpapatuloy? Bakit hindi ka sumusuko? Dahil alam mo na hindi ka tumatakbo para sa tao. Tumatakbo ka para kay Kristo. Totoo po ba ito sa atin? Amen. Every act of discipline is training for eternity. Every act of discipline is training for eternity. Bawat araw daw po na pumipili kang sumunod sa Panginoon, kahit mahirap, nagpapalakas ka ng iyong spirito. Pinapalakas mo yung spiritual mo buhay. Kapag ka pinipili mong manalangin kahit pagod ka na, antok ka na, kahit pinipili mong magpatawad, kahit masakit, kahit siya yung nakasakit sa iyo. Kapag nagagawa mo tumanggi sa kasalanan kahit tuksong-tukso ka na, kapag nagagawa mong magbasa ng salita ng Diyos kahit antok ka na, lahat po yun ay hindi sayang. Hindi po yun maliliit. Hindi po yun walang epekto. Lahat po yun ay training natin. Sabi mo sa katabi mo, training mo yun. Pag nagtitrain, bawal ang tamad. Ang training po, hindi siya nauuwi sa wala. Ang training, papunta yan lagi sa gantimpala. Sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Alam niyo po, kung saan tayo nakatingin, doon tayo pupunta. Kung nakatingin ka sa problema mo, mapapagod ka. Kung sa tao ka titingin, matitisod ka, matidisappoint ka. Kung sa sarili mo lang din naman lakas titingin ka, darating ang panahon susuko ka. Pero kapag kay Jesus tayo nakatingin, matatapos natin yung tapuhin natin. Kapatid, hindi po natin ginagawa ang lahat ng ito para maging okay tayo sa church. Kundi ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Dahil mayroong koronang inihanda sa atin ng Diyos. At bilang mananakbo po, may kaluluwa tayong dapat dalhin sa finish line. Meron tayong misyon na dapat tapusin. So pwede natin gawin declaration na hindi ako tatakbo ng walang saysay. May dahilan ako, may calling ako, at may reward na nag-aantay sa akin kay Kristo. Kaya po yung, yung una natin? Train with purpose. Yan yung purpose bakit ka nag-train. Kasi meron kang calling, meron kang dahilan, at merong reward na naghihintay sa'yo. Pangalawa po, the warrior practices self-control. Pagpipigil sa sarili. Sa verse 25, sa English po, everyone who competes in the game goes into strict training. Ayan yon, yung strict training na binabanggit natin kanina. Yung pagsasanay, mahigpit na pagsasanay. Si Manny Pacquiao, hindi yan nananalo sa boxing ng patulog-tulog lang.
Dumadaan po yan sa strict training. Nakikita nyo yung pinapalo siya dito. Sakit yun. Tapos yung umaki siya sa Baguio, sa shadow boxing, overlaps, yung mga ganun. Ang salitang strict training po sa Griegong salita, hindi ko siya mabanggit, pero nandito. Next ulit. Hindi ko siya mabanggit yung word niya. Teomai, ko alam. Sa ang ibig sabihin po niyan sa Griegong salita, ang ibig sabihin po ng word na yan ay pigilan yung ating sarili. Pagpipigil sa sarili, pag-hold back, at pagpipigil kahit gusto mo nang bumigay. Ibig sabihin po yung word na strict training niya na ginamit ni Pablo ay hindi madaling gawain. Hindi ito natural sa atin. Natural sa ating sumuko pag nahihirapan. Natural sa ating umayaw kapag nasasaktan. Pero yung strict training po na binabanggit dyan, walang excuse. Wala pong totoong warrior na hindi dumadaan sa self-control, sa strict training. Mas madali pong sumagot ng masakit, magsalita ng masakit kaysa magpakumbaba. Mas madaling magtanim ng sama ng loob kaysa magpatawad. Mas madaling mag-compromise kahit konti lang kaysa magpakabanal. At ito, mas madaling mag-scroll ng 1 oras sa phone kaysa mag-devotion ng 10 minutes. Totoo po ba ito? Madaling mag-scroll ng 1 oras sa phone, di lang 1 oras. Kaysa mag-devotion ng 10 minutes. O mag-pray ng 2 minutes. Ang mandirigma po ng Diyos, hindi niya pinababayaan yung sarili niyang mailihis ng laman. Hindi siya sumusunod sa nais ng kanyang laman. Sabi nga ni Pablo, hindi po sinasabi ni Pablo na bigain mo yung lakas mo at pagpakabait ka. Sabi niya doon, kailangan mong magkaroon ka ng pagpipigil sa sarili. At naalala niyo po yung sa Galatians 5:22-23, tungkol saan po yun? Bunga ng Espiritu sa alam niyo. Isa po sa bunga po ng Espiritu ay self-control. So, dapat po magkaroon tayo ng self-control. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kasama mong Holy Spirit. Kung parte po ng buhay mo na, kung may parte po sa buhay natin na mahirap i-control, for example, ugali, na mahirap talaga yan. Emotion, kaya ba? Bisyo, mayroon pa ba may bisyo dito? Galit, medyo mahirap din. Takot, ano pa? Mga parte ng buhay natin na mahirap i-control. Pagnanasa, comparison at pride. Yung pride, yung pinaka-mabula dyan. Pero alam niyo po, mahirap siyang i-control pero hindi natin yung lalabanan mag-isa. Kagaya po na sinabi natin kanina, ang Holy Spirit po ang kasama natin. Although hindi po ito instant, hindi yung kinabukasan mabait ka na agad. Hindi po instant yan, hindi po magic. Hindi po ito one-time altar call. Ito po ay araw-araw na paglakad kasama si Jesus. Ibig sabihin, talagang puputpurin mo yung sarili mo. May binanggit si Pablo dyan, susupilin niya yung kanyang katawan. Sabi ko dito, habang mas naglalapit ka sa presensya ng Panginoon, mas nagiging buhay yung salita ng Diyos sa iyo. Tapos mas madali kang makinig sa conviction ng Holy Spirit, madali kang makonvict, at mas lumalakas yung self-control mo. Sabi ko dito, because what you feed grows, and what you starve dies. Yan. Because what you feed grows, and what you starve dies. Kung ano daw yung pinapakain natin, yun daw yung lumalakas. Kung puro ka laman, di ba? Lalakas nga naman ang laman mo. Pero kung gugutumin mo yung laman mo, mamamatay yun. At i-feed mo yung sarili mo ng salita ng Diyos, mag-grow ka sa salita ng Diyos. Ganun lamang po yun. Kung gusto po natin makawala sa pagiging karnal at maging spiritual po tayo, busugin natin yung ating pong mga spirito ng mga bagay na ayon sa Espiritu Santo. At patayin natin yung laman natin. Pag may tukso, sasabihin sa iyo, maliit lang naman yan, wala naman nakakita. Pero kung ikaw ay malakas sa Espiritu, sasabihin mo, hindi ako para dito. Tinawag ako ng Lord para sa mas mataas. Yun po yung tunay na lakas. Yung pagiging disiplinado o matatag na sundalo ng Panginoon, hindi siya yung malakas sumigaw. Hindi siya yung hallelujah, hallelujah. Hindi siya yung malakas sa pulpito, kundi po yung malakas tumanggi sa kasalanan. May self-control.
Hindi po natin kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. Maging consistent po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at pamumuhay po na may kabanalan. Maging maingat po sa ating pamumuhay. Kailangan natin maging consistent yan, araw-araw. Tuloy po natin. Training yan, part ng training po natin. Dahil ang Diyos po ang magpapatatag sa iyo habang nagpapatuloy ka. Pangatlong punto po, pinapamuli. The warrior finishes strong. Siyempre, kung meron kang discipline sa iyong sarili, meron kang self-control, talagang inanda mo yung sarili mo dun sa paligsahan na yon, natatapos ka ng matatag. Ito yung sabi ni Pablo sa verse 27, I strike a blow to my body and make it my slave. So si Pablo po, hindi siya nagsimula ng on fire. Hindi siya nagsimula ng maapoy. Kung maalala niyo dati si Paul, yung kanyang buhay. Pero tinapos niya po yung kanyang takbuhin ng may katapatan. Marami po ang mainit sa umpisa, pero lumalamig pagkakahirapan na, pagsubok na. Ang tunay naman dirigma, hindi lang marunong magsimula, marunong siya magpatuloy at magtapos. Sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 4:7, kung na nalagay dyan, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, sabi ko po dito, ang buhay Kristiyan po hindi sprint. Yung next ako. Ang buhay Kristiyan po hindi ito sprint, kundi marathon. Hindi po ito one-time experience, lifestyle po ito. Hindi po ito tungkol sa height, tungkol po ito sa katapatan. Ang pagiging Kristiyan po natin hindi lang isang araw. Araw-araw na disiplina na nagpapanatili sa Panginoon. Kahit pagod ka, discourage ka, kahit tahimik ang Lord sa iyo, kahit may laban sa isip at emosyon mo, nagiging matatag ka, lalaban ka. Mga kapatid, bawat panalangin po natin, bawat araw na pinipili natin ang Panginoong Yesus, ito po ay pagtanggi natin sa ating laman at pagtanggi sa tukso. Ito po ay training natin. Hindi po ito sayang, hindi ito unnoticed, hindi din po ito walang kwenta. Isang araw po, lahat po tayo haharap sa Panginoon. At kung nanatili kang tapat hanggang dulo, kung naging masigasig ka, na tumatakbo sa karera, dinisiplina mo yung sarili mo, umabot ka na sa finish line, maririnig mo yung pinakamagandang gantimpala. Hindi po ginto, hindi corona, kundi yung mismong salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Ano sasabihin sa iyo ng Panginoon? Sa Mateo 25:23, well done, good and faithful servant. Ilan po sa atin yung gustong marinig yun mula sa Panginoon? Well done, good and faithful servant. Kailangan po nating manatiling disiplinado sa ating pong buhay Kristyano. Maging consistent, maging committed. Pag hindi po, makapagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Lord, hindi kita kilala. Lord, umatin ako sa Jesus School attend ako ng prayer meeting. Hindi kita kilala. Paano po pag yun ang narinig natin sa Panginoon? Meaning to say, hindi tayo kalahok. In the first place pala, hindi pala tayo Kristyano. Yun po yung nakakalungkot. Pero kung ikaw ay nagpatuloy sa kabila ng pag-iyak, sa kabila ng pagkapagod, lumaban ka, lahat po yun ay magiging sulit sa kahulihan, sa katapusan. Bilang pagtatapos po, conclusion po, ang disiplina mo ngayon ay paghahanda sa laban para bukas. Hindi literal na bukas, kundi sa araw-araw na buhay natin. Ang bawat sakripisyo po natin ay hakbang papunta sa tagumpay. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. Keep running, keep training, and keep obeying. Tanda po natin yung tatlong yan. Because one day, your discipline will lead you to eternal victory. Ayan po ang discipline ng isang sundalo ng Panginoon. Kaya po natin yung quote na namin. Lord, we thank you for your word, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Patuloy po na nagre-remind sa amin, patuloy po na natuturo at nagpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi pa
nahuli ang lahat bago may palala sa amin ito. Ngayon pa man narinig kami itong mensahe ito, nasa amin na o Diyos, kung kami po ay susunod, mag-act in faith, o magbibingi-bingihan. Nasa amin na pong desisyon, Panginoon, kung kami po ay sa paglabas namin, hindi kami susunod sa iyo, o ipaglalaban namin, Panginoon, ng oras sa iyo, mahirap man, o hindi madali. Ito po ay katotohanan sa aming buhay, Lord God, na kailanman hindi ka nagsawang paalalahanan kami. Kami lamang po yung talagang nagkulang sumunod sa iyo, Diyos. Kaya po, dalangin ko sa bawat isa sa amin, Panginoon, maging sa pananalangin namin mamaya, magkaroon kami ng kalakasan na nagmumula po sa banal na spirito, magkaroon kami ng drive, ng encouragement, Panginoon, na nagmumula sa iyong salita, na magpatuloy kami, Panginoon, sa kabila po ng hirap, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng hindi namin kagustuhan, Panginoon, sa aming laman, mas uunahin namin ang kaharian mo kaysa sa amin. Uunahin namin ang kalooban mong sundin kaysa sa amin, O Diyos. Lahat mong yun ay hindi namin magagawa sa aming sariling kalakasan. We need the power of the Holy Spirit, Lord. Sa gabi ito, dalangin po namin na samahan po kami hanggang sa pag-uwi namin sa araw na bukas, magpatuloy kami na naging tapat sa inyong pangalan, Panginoon. Patuloy po namin kayong pupurihin, patuloy po namin kayong sasambahin. Ito po kami sa magdala sa tayong pangalan ng Jesus. Punta po tayo sa ating mga groupings. Pwede po natin magkaroon tayo ng short discussion about po dun sa topic. Then about naman po dun sa prayer item sa atin, yun pa rin po, dun pa rin po tayo iikot. Yung panalangin natin para sa ating bansa, sa mga namumuno sa atin, yung panalangin natin para sa iglesia, yung panalangin po natin para sa mga may sakit. At kung nanonood po kayo ng balita, yung nangyari po sa Cebu, kung pamilyar po kayo, ayun po. Sige po, sama-sama po tayo mag-groupings, manalangin po tayo. Inasama mo si Ira.